Senador Jinggoy, Talagang no? halos minuto, oras-oras, kinakausap siya na kumalas siya doon sa 13. So, may tumatawag po sa kanya, may kumakausap, personal, telepono, ganun po. Lahat ginagawa. Oho. Sabi nila, Jinggoy, napakasimple lang ng problema mo. Okay. Wala ka ng kaso basta kumalas ka lang dyan sa 13. Okay, magandang gabi po sa ating lahat at heto pag-usapan natin itong nangyari nga dito kay Senator Jinggoy Estrada na nagkaroon na po ng nag-bail na po siya, no, kasi formal na siyang kinasuhan. So, nagsalita na po dito si Senator Alan Peter Cayetano. Yan po ang ating pakikinggan ngayon kasi po matindi po itong mga analysis at posibleng mga mangyayari na sasabihin dito kay Senator Alan Peter Cayetano at yan po ang re-reaksyonan natin. And at the same time, pakinggan rin natin ang opinion nitong si Senator Marcoleta sa programa niya sa Net25 at pinag-usapan rin doon ang mga problema sa Senado na yan po talaga ngayon ang trending na usapin kasi naniniwala na po ang taong bayan na meron pong undeclared martial law raw na ginagawa nitong administrasyon na ito na yung mga kumakalaban na mga politicians ay sinadya na i-silence sila through kakasuhan. Okay? So yun po ang mga pag-uusapan natin. Direkta na tayo kaagad dito sa mga senador na nagsasalita. But bago ang lahat, paki-like at saka paki-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. Okay? Heto po, pakinggan po natin si Senator Alan Peter Cayetano. I thank God for this opportunity. Mga Facebook family, mga kaibigan natin sa media, lahat ng kababayan natin, hindi lang yung mga nasa Luzon, Visayas, Mindanao, pati ang ating mga kababayan around the world, and of course our prayers dun po sa mga kapatid natin, mga OFWs natin na nasa Middle East. Sa pagbati namin sa iyo ngayong hapon, ay napakabigat ng mga issues ang ating pag-uusapan dahil sa puso ng ating demokrasya. We have to ask ourselves how important... Parang wala ng demokrasya ngayon, Senator Alan. Sa mga nangyayari, parang wala ng demokrasya. Ha? Kung ikaw ay kritiko ng gobyerno, dalagang anuhin ka, didihaduhin ka. Is democracy to ourselves. How important, in personal, so like me, Alan, how important is democracy to you? Tayo as a nation, how important is democracy to us? So let me start with the biblical principle na nagsasabing, when the righteous rule, the people rejoice. When the wicked rule, people groan. So iba-iba pong word ang ginagamit yan, depende sa version. Yan po ay Proverbs 29:2. Pero obvious naman po siya, di ba? Whether yan ay negosyo, yan ay PTA, yan ay JODA, TODA, yan po ay Congress, yan po Republic of the Philippines, yan po ay EU, yan po ay UN. When the righteous rule, people rejoice. Because pag tama ang pinaglalaban o tinanim, maganda pong aanihin. Pero when the wicked rule, of course, malungkot ang mga tao kasi may consequence at may consequences ang paggagawa ng masama. So, why am I saying this is about our democracy? Well, good governance kasi is about doing the right thing. And because men and women have their weaknesses, na-develop po yung presidential form of government at yung tinatawag na check and balance. Ibig sabihin, interdependent ang executive, ang judiciary, ang legislature, in our case, dalawang houses po to, House of Representatives and the Senate. But napaka-importante na independent ang legislative, ang judiciary from the executive. Kasi kung hindi, dictatorship yon.
At pag may dictatorship ka, tama't mali, iuutos na lang ng iuutos to, wala ng check and balances. So, paulit-ulit sinasabing magulo ang Senate. Hindi po. In this administration, from Sila yung nanggugulo actually. 2022, it's the first time po na nagkaroon ng majority at Senate President. Hindi lang po Senate President, yung majority na wala pong kamay ang Malacanang sa pagpili ng SP at ng mga komite. Sorry for that guys kasi napindot natin. So, ibig sabihin po, I can dare say this is the first fully independent majority. Kaya, whether you talk about the 11, yung 11, or you talk about supporters nila, or you talk about some elements in the national government, like the NBI for example, sila po ang nanggugulo because hindi sila komportable na independent ang Senado. Correct, exactly. So when we talk about check and balances, may consequences po to. So for example po, bilang check sa executive, meron pong impeachment process. Alright. So hindi pa ho kami nakakaupo or bagong upo pa lang. Sinabi na po sa amin, 997. You want to do it again? 997. Okay. So, sorry guys, I'm just asking kung okay naman yung sound. Lapit mo na. Okay. Kasi medyo mahina Because we're just using a cell phone and taking this opportunity to speak to all of you directly, no? So, nandun ako sa impeachment, di ba? Ang dami po, may mga bishops, may mga business groups, may mga schools. Naglabas po lahat ng mga statement na kailangan independent, kailangan impartial yung impeachment. Sabi, etong bagong majority will do many things, will manipulate, will have machinations, whatever, para itigil yung impeachment. Pero nakita niyo po, napakaayos, walang naging problema. So, yun po ang sasabihin ko sa inyo. Impartial, ibig sabihin po, base sa ebidensya, tamang proseso. Ang problema po kasi sa ibang statement, na sa utak nila ay ang impartial convict na. O, ganun din sa kabila, yung sinasabing impartial ay acquit na. Wala pa nga home trial eh. So, hintayin natin ang trial at bantayan natin araw-araw. Pero nasaan po ang sense of truth? Doon po sa mga nag-issue ng statement na ngayon nakikita nilang tama ang pamamalakad at maganda at hindi issue po. Maganda po ang takbo tungo doon sa impeachment. Maganda ang schedule. Wala hong nag-statement na mali pala yung una nilang statement. Okay lang po yun. That's your right. Ang sinasabi ko lang po kung anong itatanim nyo, lalo po yung mga namumuno ng mga eskwelahan, binabantayan kayo, gagayahin kayo ng mga bata. So dapat, pag tayo gumawa ng statement with integrity, with truth. Ganon din po, yung events na nangyari po noong Tuesday. Let me clarify hindi pa namin pinagbobotohan yung amendment sa rule na papayag po sa teleconferencing or online na pagboboto. Wala pa ho kami doon. Ang pinagbobotohan pa lang ho, whether or not pag-uusapan ito. So again, to the heart of democracy, is there anything wrong with talking about changing the rules? We're not proposing murder. We're not proposing abortion. Correct. Na mga per se mali Pero pumalag na sila. na dapat hindi pag-usapan kasi ayon sa konstitusyon natin mali. Ang pinag-uusapan po natin kung sa mga panahon na ngayon, given the threat sa Senate, given the different attacks on the Senate, given the different attacks on individual members of the Senate, yung experience po namin nung minority pa kami kung paano pigilan na magbuo ng majority. Yung mga threats na tanggap namin. I'll go to that later. And in the next few days, option po ng ibang mga senador yon maglabas ng ebidensya sa mga pananakot na ginawa para hindi namin mabuo yung independent na Senado. What's my point po? Yung paulit-ulit po na sinabi ni Senator Kiko Pangilinan, paulit-ulit po na sinabi ni Senator Risa Tiberos, paulit-ulit po na sinabi ni
Senator Lacson. At lalong-lalo na po na sinabi ni Senator Erwin Tulfo. Hindi lang po sa sessionola, sa media, at hindi lang Tuesday, even the days after, they kept on saying, bakit walang debate? Bakit hindi nila pwedeng pag-usapan yung side nila? Wala pa nga po tayo dun eh. Kung nakinig lang sila, kung sila po ay tinigil nila yung drama, even after the session, and instead tried to listen to each other, the motion was to take up the amendment. Ibig sabihin, is was sponsor pa to, and then ang bawat isa ay pwede magtanong, pwede pa nga mag-amend eh, kung tingin nilang mali. So I won't dwell on that, but just to say that the starting point has to be the truth. And ang problema, if you're on their side, dun sa 11, na 11 po kayo, kasi po sinasabi nila, wala silang chance na magtanong, magpaliwanag. Wala pa nga ho dun eh, meron chance. So sabi nila, tyranny of the majority. Hindi po, tyranny Tulfo to, tyranny Lacson, tyranny Pangilinan, tyranny Ontiveros. Kasi palakasan ng boses, imbis na we listen to one another. Correct. Senator Lacson, I respect, he stood up and says he disagrees with the rule. So yung debate is whether or not we can take up the amendment. Hindi pa natin pinag-usapan yung amendment. Eh alam niyo po, parang paso yan eh. Pag nilagay mo yung seed sa isang paso, pwede mong kunin at ilipat. So, bantayan niyo po yung Senado, may tinatawag kaming change of referral. Halimbawa po, nalagay sa Committee on Public Order, tumayo yung chairman ng Committee on Justice the next day, sabi, mali ang referral doon. Kunin mo muna at ilipat dito. So, ganun po nangyari. Yung proposal ni Senator Marcoleta nandun po sa Committee on Rules at ang motion po ng acting majority leader is kunin at pag-usapan sa floor. Hindi pa ho pinag-uusapan yung merits or kung may masama o mabuti sa puntong yun. Pero sabi po nila na ang isda sa bibig na huhuli. Kaya kita nyo po na, nakita nyo po, yung pala plano all this time, arrestuhin, takutin, intimidate ang nasa majority. Either lumipat or ikukulong. So as I said, at the proper time, evidence will come out. I won't go to the merits, demerits. Wala kaming problema na kasuhan. Wala kaming problema na sa korte patunayan kung sila ay guilty o hindi. Ang problema po namin, yung gagamitin yung threat na pag lumipat ka dito, wala ka ng kaso. Pag diyan ka, tutuluyan ka namin. Eh wala pa nga yung impeachment, ganyan na ang usapan. Ano pa kaya? So again I've communicated this behind closed doors. I've communicated this in rooms like this with the majority, minority. I've communicated it through the social media. I've communicated this with the traditional media. Hindi kami nandito para makipag-confrontation. Hindi kami dito para magbangayan araw-araw. Inayos namin yung impeachment. Kasabay ng impeachment po, inayos namin na may legislative calendar pa rin. Meron pa rin hong pag-aayos. Bakit po? I'll talk about that maybe over the weekend. Yung pong, hindi, ang numbers kasi natin, parati tayo nako-confine sa 13-11, sa 12-11, di ba, sa 6-7, kung ano-ano ng numbers eh. Ang importanteng numbers, inflation. Ang importanteng numbers, GNP, GDP. Ang importanteng numbers, productivity ng ating mga magsasaka. Ang importanteng numbers, yung dropout sa eskwelahan, yung pagtaas ng kaso ng AIDS, pagtaas ng teenage pregnancy. Ang dami natin kailangang pag-usapan na priorities. So, tatlo ibabalanse po natin. Yung economic crisis, where we have to talk about the quality of life. And when we talk about the quality of life, we have to talk about security. We also have to talk about drugs. When we talk about quality of life, we have to talk about education, health, jobs. Kung sapat yung kita sa taas ng mga presyo at kung may trabaho pa rin ang tao. Yung second, yung impeachment, which will start in early July. But third, is the corruption issues katulad ng flood control. So we finished a caucus over lunch and we agreed
subject to some minor discussion pa among our chairpersons and the paperwork, that a subcommittee will be formed sa flood control and Senator Marcoleta will issue the notices on Monday para ituloy na sa Thursday yung flood control scam hearings. It will be impartial and we Yan, aabangan natin yan ha. Yung Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta, talagang matutuwa ang taong bayan dyan. want the whole truth and not only some truth or some true, some not true to come out. Kung makikita nyo, may conflict na kagad. Sabi ng ombudsman, meron mastermind. Sabi ni Senator Lacson, walang mastermind. Sabi ni Senator Lacson, ito yung mga dapat hindi imbitahin. Sabi naman ni Senator Marcoleta, ito dapat imbitahin. So I'm inviting the whole public, bantayan nyo Senado, in the same manner that we are on trial when we have the impeachment. We also have to hold everyone accountable pagdating dito sa flood control. Which goes to my second point. The Committee on Public Order, dun po na-assign yung May 11 events that for us led to the May 13. And ngayon, kung sino-sino nag-iimbestiga, sabay-sabay po ngayon nag-iimbestiga, nagsistatement sa Senate. DOJ, NBI, CIDG, may PNP, may CIDG, hiwalay pa sa spokesperson ng PNP, meron pang so Ombudsman, NBI, DOJ, PNP, CIDG, DILG. Agad-agad pumayag kami sa joint with the DILG at PNP, but at one point, sila na lang. Kami tahimik para independent. Pero kung ano na narinig kong statement, katulad nung sa CIDG na imbestigahan daw si Robin at kami dun sa pagtakas ni Senator Bato. Mismong boss nyo na mismong Siya mismo si Senator Alan posible raw kakasuhan rin na pinagbibintangan na rin siya na tumulong sa pagtakas ni Senator Bato. DILG at PNP nagsabi na May 13, wala pa kayong hawak na warrant at pending pa sa Supreme Court kung pwede nga i-serve yung warrant. So paano naging pagtakas yon at paano naging krimen na tulungan siyang makalabas? So kung iimbestigahan nyo ang buong Senate at majority, kailangan yung imbestigahan ng Chief PNP at SILG. Kasi sila mismo nagsabi, wala namang warrant na isa-serve. Correct. So, you know, it's getting crazy. Paulit-ulit na lang kayo na magulo ang Senado. Hindi po ginugulo nyo. Let me backtrack Nung natanggal po last year si Senator Cheese Escudero, lumabas yung anyone but cheese. Anyone but cheese. Pumayag na si kanina, Senator Loren. Nung February po, iupo po namin si Senator Loren. Doon nagsimula yung mga pressure at doon po nag-impulsa na narinig namin na kasama sa deal yung mga kaso. Sinabi anyone but Loren. Pag upo ko naman, anyone but Cayetano. To be fair, hindi ko narinig sa Malacanang yan. Narinig ko sa mga kasama natin sa 11. And so far, since May 11 to now, what have we done but try to talk about the bigger picture? To talk about crisis, to talk about values, to talk about God in government, to talk about unity. Bakit kayo takot na yung majority na to ay gawin namin ang aming trabaho? Wala naman kami tinatarget Hindi katulad nung inyong dating majority na talagang tinarget ang Senado para pababain yung rating. Again po wala dapat pagtakpan. Wala dapat po from the President, the Vice President, Senators, managot ang dapat managot. Kaya mag-repent na yung mga dapat mag-repent. Pero sobra po naman ata na lahat na ng sisi binibintang sa ilang tao o ilang partido lang. Bakit po ba? Yung taas ba ng presyo ngayon, pagtaas ng gasolina, yung kawalan ng trabaho, handling ng mga cases ng OFW, yung flood control, yan po ay sisisihin nyo sa opposition, yan po ay sisisihin nyo sa majority ngayon. So anyway, that's your privilege. Let's have the hearings, then let's people judge. And yun ang advice ko sa 11. Maghanda na rin, mag-attend kayo.
So rather than spewing out venom, calling us names, yung basura kasi yung tinatapon nyo, babalik din sa inyo, di ba? So kita nyo, yung mga tinawag nyo na names before is now all over the internet. Rather than debating, the Tuesday night should not have ended that way. There's no need for the walkout. It would have taken us hours. Baka nga Monday o Tuesday pa matapos ang debate sa daming gusto magsalita. Ang problema, you refuse to listen to us. So, let me talk about many more things. No? What are the important numbers? Why we have to think about our democracy? Why good governance is important? I'll talk about that sa weekend. No? But importante, tonight, matulog kayo na nalalaman, meron kayong gobyerno na hindi sunod-sunuran lang. Meron kayong Senado na lalaban. Meron kayong Senado na hahanapin ang katotohanan. May mga senador sa majority na handang makulong, ilaban lang yung kanilang prinsipyo na independent ang Senate. Tuloy-tuloy po ang intriga, kaya tuloy-tuloy din po ang pagmi-meeting namin. But our country is worth it. So if you ask me what can you do for us, pray for us. No, pray that we stick together, that this majority will be given a chance. But pray then, di ba, na walang cover up kahit sino man. Di tayo pwedeng parang fraternity sa college na pag may rumble na, wala na akong pakialam kung sino tama at mali, basta kambihan na lang yung brad natin kasi rumble na. Hindi po. If we love God, if we love our country, if we love the Senate, hindi pwedeng blind ang ating pagsuporta sa kahit anong grupo. No? So say a prayer, and habang may oras pa, yung gumagamit ng reins of power, no, for their own purposes. This kind of miscalculation. Sabihin nyo, may makukulong, may makakasuhan, we can make your life a living hell. Again and again in history, tignan nyo how it ends, di ba? So dapat po, we work towards having the righteous rule. So does that mean palitan ng palitan? Hindi po. Pray for those who nakaupo. Kahit naman po yung apostles, di ba? Si Apostle Paul was killing Christians. Nagamit ni Lord. So ang dami-dami pong example kung saan ang tao na hindi righteous ay pwedeng maging righteous by simply repenting, asking God for revival, restoration, asking God na malinaw kung ano tama at mali. Let me end on a positive note. We're willing to work with the 11. Sila lang naman nagsasabi na this will not work unless tanggalin nyo si Cayetano. Kung ako lang problema, no problem. Ang problema, pangatlo na ako eh. Anyone but Escudero, anyone but Legarda, ngayon anyone but Cayetano. So sinong susunod? Basta't hindi sunod-sunuran sa inyo at sa agenda nyo, dinideny nila may agenda na palitan ng konstitusyon. But the reality is, in 2023, di ba, muntik na matuloy, it was 23 and 22, 24, di ba, itutuloy na talaga yung PI eh. Di ba? So, hindi mamatay-matay yung mga issue na to because meron po talaga. So, yung corruption, we can change as a nation. But we have to expose and we have to punish the right people. Good afternoon. Have a good weekend and whether tomorrow or Sunday, I'll talk about more details. Again, pray for the majority and abangan. And sana po yung mga witnesses, lakasan nyo po loob nyo rin. So, ayan at least nag-express itong si Senator Alan Peter Cayetano sa kanyang hinanakit po na lagi pong binibintangan itong House majority na sila yung nanggugulo. When in fact, ang nanggugulo po dito talaga ay itong administrasyong Marcos at itong mga iyakin na mga House minority. Sila po yun eh. Hindi nila matanggap-tanggap na si Senator Alan Peter Cayetano na ang Senate President at hawak na nila yung investigation sa Blue Ribbon Committee. Na yan po ang number 1 na ikinatatakot nila kasi ma-expose na po yung mga amo nila sa flood control anomaly. Okay? Eto. Pakinggan rin natin itong interview ni Senator Marcoleta
sa Net25. Ito po ay patungkol Ano sinabi ni Ombudsman Boy? patungkol po ito sa kay Jinggoy at yung lahat ng mga posibleng kasuhan na nila patungkol sa House majority. Okay? Bayan ay nakatutok ngayon sa Sandigan Bayan sapagkat ang balita ko kanina ay nagpalabas na po ng warrant of arrest sa isa sa mga senador na kasama po ninyo sa majority, Senator Jinggoy Estrada. Totoo yan, Jen. Kanina ay pinaalam nga sa amin ng ating kasama, Senator Jinggoy, na Opo. yan nga po, nag-issue na ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan. Ngunit ito ay tungkol sa isang graft case niya. Hindi pa po itong plunder. Hindi ito yung plunder, kaya dito ay pwede siyang makapagpiyansa para sa kanyang temporary liberty. Opo. Pansamantalang kalayaan. Naman kanyang ginawa ngayong hapon dahil sinabi namin sa kanya, mabuti pa ay ikaw nang pumunta ron at magpiyansa ka na. Sapagat hanggang alas 5 lang ata o alas 4 ang opisina ng ating Sandigan Bayan. So yun pala yung kalilina kasi akala namin, ang balita kanina ay plunder case. Kapag ka plunder kasi, Nobel recommended. So itong inilabas na warrant ay may kinalaman lang sa graft case po niya. Pinaghiwalay yata, Pinaghiwalay Jen, pala. sa Makati. Dito ay ibang Kaso. Hindi, ibang division. Ibang division po. Iba-ibang division kasi ng Sandigan Bayan. Siguro ito isang division, pangalawa yung plunder, baka ibang division naman. Ayun. So, isa hong malinaw kaya ipinapakita natin yung video kanina sa Sandigan po yon, live mismo, available sapagkat ang naunang naglabas ng warrant ay itong kaso niya na may kinalaman sa graft. Pero Jen, hindi lamang yan ang gusto nating sabihin. Opo. Ang mas importante dito ay yung nagaganap sa likod ng pangyayari na yan. Bago sampahan si Senator Jinggoy ng kahit anong mga kaso, graft, plunder at kung ano-ano pa, at bago pa mag-issue ng warrant of arrest na kagaya nga ng nangyaring hapon na ito, baka hindi alam ng mga kababayan natin kung ano ang mga nangyayari sa likod bago naganap. Ang natatandaan ko dyan, Sen, ako, nung nagkaroon po ng botohan kayo sa Senado at nakuha ng grupo po ninyong majority, doon, nung bandang hapon na yon, Sen, ay doon bigla naglabasan ng mga kaso nitong Senador Jinggoy Estrada na ang sabi niya ay maglalabas daw po ng warrant of arrest may kinalaman sa kanyang plunder case nung kayo po na ang majority. Kasama niyo po sa majority. Napansin niyo rin yata yun. Yes po. Marami na Hindi lamang si Senador Jinggoy, si Senador Joel, ganun din. Opo. At ngayon, mababasa mo, mukhang nasa preliminary investigation stage na yung kay Senador Cheese. Ayan, At opo. maging ako naman, alam na ninyo, di ba? Ay, opo. Pero pag-usapan muna natin yung kay Senador Jinggoy. Meron ho bang Kaya ako sinasabi na baka hindi alam, kailangan ipaalam natin sa mamamayan kung ano ang dinanas na pressure? pressure ni Senador Jinggoy hanggang sa umabot nga siya sa ganyang kalagayan. Ganun ho ba? Kasi hindi naman nagsasalita si Senador Jinggoy. Talagang halos minuto, oras-oras, kinakausap siya na kumalas siya doon sa 13. So, may tumatawag po sa kanya, may kumakausap, personal, telepono, ganun po. Lahat ginagawa. Sabi nila, Jinggoy, napakasimple lang ng problema mo. Okay. Wala ka ng kaso basta kumalas ka lang dyan sa 13. Grabe talaga yan. Ay mabigat. Ngayon, Pressure nga yan. nakita mo naman, ginagawa nila lahat. Ang magagawa nila, magpe-press con sila kung anong nilalabas sa social media. Kanya 3 araw lang yan, 1 week lang yan, makukuha namin uli yan. Opo. Di ba? Hindi lamang siya pinapressure. Maski si Senator Joel, ganun din. Nako. Ako naman kasi, hindi na nila ako ma-pressure siguro. Ay, kinasuhan nga ako. Nag-imbento sila ng kasong plunder maski sa akin. So, dapat mapansin ninyo,
Ang lahat ng ito'y ginagawa nila para wasakin nila yung 13. Correct. Ano ang magiging dahilan dyan? Ano ang magiging resulta niyan kapag nawasak yung 13? Oho. Eh di sila na uli. Ah. Ano ngayon ang mangyayari kapag sila na uli? Opo. Tatakpan na naman nila yung flood control investigation. Nako, na Blue Ribbon Doon lang tayo Committee. napupunta rito eh. Oho. Doon lang tayo napupunta rito. So ang lunduban ng lahat ng ito, Sen, no? Usapin ng flood control kasi mukhang natatakot silang may mabulgar o mabuyangyang sa likod nitong flood control issue na ito, flood control scandal. Hindi mo pa ba nakikita? Eh, parang doon nga po ang punteriya. Pero teka lang, bakit? Ayaw nila na magpatuloy yun. Oho. Ang isang pinakamabuting paraan para sa ganon ay hindi na matuloy yun, kinakailangan sila ang mayorya. Maagaw sa inyo. Eh ngayon, nagsisimula pa lang kami, di ba? Organization pa lang. Opo. Papunta pa lang kami. Palagay ko sa Lunes, baka mag-announce na si SP Alan. Opo. Magtawag na siya ng schedule ng Blue Ribbon. Mag-schedule na po. O, baka Lunes mag-schedule siya. Ayan, naku. Kasi Sige. alam mo, kinakailangan niya mag-schedule kasi hindi naman kagad nagagawa yun dahil sa Oho. kinakailangan naming masatisfy yung notice. 3 araw ang notice kasi, Jen, Tama po. bago makapagpatawag. So, alimbawa, gusto niyang magpatawag ng Webes o ng Dapat Biyernes. Monday pa lang. Monday, ilabas ilabas na yung mga notices. Kung At sino-sino. pagkatapos, ino-notify lahat yung inaakala niya na dapat ay maimbita at sila ngayon ang humarap sa pagkakataong ito sa pagpapatuloy ng investigasyon. Oho. Nako. Balikan ko lang sa yung kay Senator Jinggoy. Kaya pala nung kayo nang maging majority, parang may lumabas sa social media, ang pinapipili daw prinsipyo o plunder. Ay, Totoo mukhang yun. nanindigan sa prinsipyo ata si Senator Jinggoy. Totoo yun. Alam mo, kaya ito gusto ko sabihin, hindi naman dahil sa kaibigan ko siya. Ano? Opo. Nakita ko rin naman yung pressure na ina-apply sa kanya. Kahit sino siguro, tao ka lang naman eh. Di ba? Oho. Lalong-lalo na kung alam mong wala ka namang kasalanan at plunder ka agad ang Ikakaso sa kanya. ikakaso sa'yo. Alam mo naman, kahit ano pang pangangatwiran mo sa ilalim ng kanilang pagpo-prosecute na ito, wala kang kalaban-laban eh. Opo. Wala kang kalaban-laban. Kapag pinail nila sa Sandigan Bayan, arestado ka kagad, kulong ka kagad, ganun kasimple. Ang mangyayari ron, nahiwalay nila sa amin, hindi siya makakapag-attend ng hearing. Opo. O yung mayorya, malulusaw nila. Yun ang kanilang pinupuntahan. Ngayon, pag-isipan po ninyo, kayong mga kababayang nakikinig. Talaga bang interesado sila na i-prosecute si Senador Jinggoy? O interesado lang silang maibalik yung mayorya sa kanila? Correct. Kasi kung talagang may kasalanan yung tao, ba't kinakailangan mong gipitin? Ba't kinakailangan siyang umalis? Oho. At sasabihin mo sa kanya, para hindi ka na mahirapan. Ikaw naman, ilang beses ka na namin kinukumbinsi. Kumalas ka lang sa kanila, wala ka ng kaso. So ano ba talagang gusto nila? Antindi pa Gusto ba nilang malinis talaga kung may katiwalian sa nagaganap sa ating bansa? O kailangan nilang sila yung maging mayorya para pagtakpan ang isang bagay na kinatatakutan nila mula't mula pa? Ito dapat yung pagtukoy, malaman na ng taong bayan kung sino-sino. May idea na tayo, formality na lang ito eh. Opo. Anong dahilan dyan? Bakit pati ako'y kinasuhan ng plunder? Ako na lang kasi ang nagsasabi na ipagpatuloy natin ito. Oho. Wala nang iba. Ito yung kinatatakutan nila. Ngayon, kapag ito'y nagpatuloy at Opo. natukoy natin sila, yun ang gusto nilang hadlangan. Oho. Yun ang gusto nilang matakpan. Nakita mo naman, nung sila ang mayorya, Opo. nakita mo ba naman, 9 na buwang singkad. Totoo. Ay kinuha niya yung Blue Ribbon Committee kung ano-anong katwiran ang ginagawa, kung ano-anong kadahilanan ng sinasabi, kesyo ganito ang gagawin, kesyo pumirma muna kayo bago ipagpatuloy. Anong klaseng pagmamatawid yun? Oho. Sa loob ng 9 na buwang singkad, Jen, hindi siya nag-imbestiga, hindi siya nagpatawag. Napakaraming tao ang nagbo-volunteer. Natawagin niyo po kami.
Oo, At magsasalita gusto po sila. naming mag-testify dyan sa Blue Ribbon Committee para makatulong po kami sa inyo. Ayaw nilang gawin yun. Oho. So, ito lamang ang dahilan. Pagtatakip. At ang pinakamabisang paraan para matakpan yan, kung hindi man gusto nilang patayin kaagad yan, ang issue na yan, sila na naman ang mayorya. Oho. Nako. Eh, ngayon ko na-realize yan, tama pala sabi mo, no? Kung ako si Senador Jinggoy, sa tindi ng pressure na yan, baka babawi din ako. Di ba? Eh, mabigat yun. Wala muna doon sa punto na yon. Oo. Kaya gusto kong pag-usapan muna natin itong ginawa sa kanya. May isang bagay pa akong gustong sabihin eh. Opo, opo. Hindi ko akalain na ganun kalakas din ang loob ng taong ito. Yun na nga. Oho. Siguro kung sa iba nangyari ito, Correct. napakadali Give up na wag kang magpakulong. Oo naman. O baka sakaling bukod doon ay baka may ibigay pa silang pabuya sa iyo. Kung lilipat, ganun lang naman pa. Pero dahil alam niya yung pinaglalaban namin, prinsipyo na po ito. alam niya Oo. prinsipyo yung pinaglalaban namin. Sabi niya, nung isang araw narinig ko siya, magpapakulong po ba kayo pagka magpaparesto kayo? O, sinabi naman niyang maliwanag, if this is the price I have to pay, so be it. Iyon. Oo. So kailangan po malaman ng tao na siya ay talagang nanindigan. Hindi siya kumalas sa amin. Aha. Kahit na siya'y makulong pa, hindi siya lalabas. Actually, Jinggoy Estrada, saludo po ang taong bayan sa iyo sa ginagawa mo. Hindi siya kakalas sa aming grupo na 13 kami. Oho. Well, again, Sen, liwanagin lang natin, hindi natin binabanggit ito, kundi parang kampihan si Senador Jinggoy para sabihin wala siyang kasalanan, may kasalanan, kundi ang ating binabanggit, yung paninindigan niya doon sa kanyang prinsipyo Yung paninindigan niya, Yun. binabanggit natin sapagkat Opo. alam namin at sinasabi niya sa amin, araw-araw na lang siyang sinasabihan. Sinatawagan, no? Gusto mo pa bang makulong samantalang ito lang ang pakiusap namin sa'yo? Oho. Oh. Ayoko nang banggitin ang mga taong tumatawag sa kanya. Nako. Sinasabi niya sa amin, tuwing magmi-meeting kami, kani-kanina lang, nag-meeting kami uli. Opo. Bago siya pumunta ng Sandigan Bayan para magpiyansa, magkakasama kami uli. Oho. Malungkot siya, bakit hindi? Totoo naman. Oho. Tao ka lang naman eh. Oho. Oh. Correct. Ngayon, tingnan mo yung ginawa nila sa akin, Jen. Yan. Opo. Ako, hindi nila ako kinakausap for obvious reason. Di ba? Anong ginawa nila? Hindi nila kayo mapipressure. Nag-invento sila. Oho. Saan ka naman nakakita, Jen? Para sana maintindihan sana ng mas madali. Opo, ng ating mga kababayan. Kasi kahapon, yung assistant ombudsman, na nakita ko siya, nagpa-interview na naman siya sa isang Opo. istasyon ng television. Mga mainstream media. Tinatanong siya, bakit po ninyo, pati si Senator Marcoleta, kinasuhan nyo ng plunder? Correct. Oho. Kasi po kahit ako, parang hindi yata yun kasi contribute. Yun ang tanong sa kanya, Yun naman, no? donasyon ng mga kaibigan niyang Hindi private naman pera funds ng naman gobyerno yan. Tapos sinabi niya, hindi, kasi kahit private funds kasi, kapag yan ay binigay na merong pangako o kung ano mang pabuyang parang ibigay niya dahil meron siyang opisina, ganyan. Sabi nila, sa makatwid kahit po pala pribadong pondo Oo. na kapag may pangako, may ganyan, ano. Oo. Yan po pala'y plunder. Oo, sabi niya gano'n. Mabigat, ano? Oho. Ang nakakapagtaka doon, Jen, wala man lang siyang nasabi kahit konti. Kasi kailangan mong establish ito Siyempre eh. po, establish mo yun. Oho. Kung walang kaugnayan yung pondo doon sa sinasabi mo, baka nag-speculate ka lang, baka inaakala mo lang, baka nangako ito ng kung ano-ano, Oho. na maaaring sa pangako na yon Maka-influensya. merong madadamage ang gobyerno Ayan. o madadamage ang serbisyo na para sa mga tao. Oho. Yan ang kasi pagka ganun, corruption yun eh. Ayun, opo. So opo. kinakailangan mong i-establish yung connection nung pagbibigay nila ng tulong sa iyo dahil kampanya kasi ito Jen, ito yung sinasabi ko campaign eh. yan. Nung mga panahon Kailangan mong i-connecta. Mhm. Pinakikinggan ko siya, wala man lang siyang masabi na koneksyon. Oho. Pagkatapos, bumalik na naman sa iba. Alam mo, kanya, ang plunder kasi, kaya mas marami yung napagtatalo kami, sabi siya. Mahirap kasi kanyang i-prosecute ang plunder. Kaya, alam mo kasi, pag plunder kasi, corruption yan, katiwalian, Oho. talagang wala kang makitang resibo, wala kang makitang Walang paper trail. Opo. Ganyan, kasi plunder nga raw, ano? Pag ano? Kaya napakahirap graft and talaga. corruption. Opo. Ngayon, ang sinasabi nila,
siya inamin niya eh. Oo. Siya mismong nagbigay ng katibayan. Sa palatuntunan natin ito, Sen. Oo, ano? sabi Oo. niya, parang admission against interest. Tingnan mo itong mga taong ito. Siguro para sa mga kababayan nating nag-iisip, si Senator Marcoleta, kumandidato ng 2025 election, may kaibigan siya, tumulong sa kanya. Nagkataon kasi yung mga tulong na binigay ay wala pang campaign period. Hindi basta, opo. Pero yung tulong na yon ay sakop ng election period. Ang election period kasi dyan ay 1 year before the election. So Yes isang po. taong singkat yun. Ano? Opo, oo. Pero yung campaign period, magsisimula ng February 11 90 days ata national. hanggang 90 days yan. Opo, 90 okay? days, Hanggang opo. sa ikaw ay manalo na. Ano? Ngayon, so sabi ko, ang trato ko dyan donation kasi wala pang campaign period. Opo. January. Ang campaign period kasi February 11 ang umpisa. Opo, oho. Dapat, kapag binigay during the campaign period, contribution. February 11 Ngayon, pataas. Opo, oho. ito nang submit ako ng SOSE, liwanagin natin para makita ng mga kababayan natin. Doon sa SOSE ko, sinabi ko, ang aking expenditures, yung ginastos ko, Opo, sa kampanya. 112 million pesos. Opo. Okay. Oho. Ngayon, sinisita nila ako, paano ka makakagasta ng 112 million? Tiningnan nila yung SALN ko, yung net worth ko is only 52 million. Mas malaki ay yung ginastos mo. Teka Oo. muna, ito lang ang pera niya. Saan siya kukuha ka ng Ng 112 million. Opo. 112? Oho. No, sabi ko, hindi mo na kumikibo nun dahil hindi ko na pinapansin noon di ba? Opo. Nung magpasya na ako mag-explica sa COMELEC dahil sa binigyan ako ng parang isang magpaliwanag ka, sabi niya. Opo, ipaliwanag niyo po yung side ninyo. Opo, Bakit yun dito? hinangan ako ng kaukulang pagpapaliwanag. Show cause order ang tawag doon, Jen. Opo. Hindi pinaliwanag ko na na-receive ko po itong donation sa 3 kaibigan na nagkakahalaga ng 75 million. Yes, opo. Sinyasat nilang ganon. Sa batas kasi natin, sabi kong ganon, at yun naman ay pinagpasyahan ng Korte Suprema, kapag labas sa sa campaign period, Campaign period, opo. pwedeng donation yon. Okay? Opo. At sabi naman ng Supreme Court sa kanyang pagdidesisyon, hindi pa siya kanya kandidato noon. Ayun. Magiging kandidato lang siya pag magpa-participate siya during the campaign period na. Okay. Opo. So, nung makita ng COMELEC, wala kanya siyang Oo. wala siyang kasalanan dyan. Walang Maayos ang kanyang pagpapaliwanag. Ang bumoto dyan, 6-0. Opo. Ibig sabihin, halos silang lahat. Lahat ng commissioners. Kaya lang siguro 6-0 kasi yung chairman nila, hindi siya nag-participate. Nag-inhibit yata siya. Opo. Baka kung hindi siya nag-inhibit, 7-0. 7-0. Ang ibig sabihin, maliwanag sa COMELEC na nagtapat lang ako. Ngayon, Naging transparent kayo, Sen. okay, so 112 million ang ginastos ko. Ito na naman ang banggit ng Sandigan Bayan. Sige, palagay mo kanyang, kung na-receive niya kanya 75 million, bakit nung isubmit niya yung SALN dated December 31, 2025, opo. ba't di niya nilagay sa SALN yung 75 million? Hindi ayan nag-reflect doon sa salin Ba't ninyo. hindi niya na-reflect? Opo, oo. Paano ko naman i-reflect, mga kababayan? Ginastos ko nga eh. Oho. Hindi nyo naman asset yun eh. Hindi naman kagaya ng iba. Baka yung iba nga baka sila yung nabigyan. Aha. Pero hindi ginastos. Baka yun ang problematic. tayo Tingnan mo dyan, ba't ko Opo. kinukwento to? Kapag ka pala ikaw ay nagtatapat sa ngalan ng transparency, lahat kailangan ipagtapat mo. Diba, papaplander ka pa eh. Oho. Yung mga hindi nagtatapat, yung nagtatago ng resibo, kaya hirap na hirap ang Sandigan Bayan, yun ang pinipilit Hindi i-plunder. nagdeklara ng totoo. Oo. So kung hindi ka nagsasabi ng totoo, mapaplander ka. Pag nasasabi ka ng totoo, ipaplander ka. Ay, saan pupunta yung tao dyan? Ilan kayang kandidato magmula nung 19 kopong-kopong Aha. ang humingi ng tulong sa kanilang kaibigan o lalo na sa mga oligarchs na yan ang pinangakuan nila? Opo. Ilan kaya ang kinasuhan ng plunder? Aha. Sa contribution dyan, ngayon Oho. lang ako nakakita sa kasaysayan ng National Prosecution Service na pati yung contribution, Aha. tulong ng mga kaibigan, ikaka-plunder mo pa. Wala pa bang mga naunang kasong ganyan din?
Wala. Ito lang talaga, first time Wala. ito. Alam mo Mukhang ba- test case pala ito, no? Alam mo pati yung mga estudyante ng batas, Oh, ng mga nagtatawa law na eh. students, ano? Alam nila yung elemento ng ano eh. Pagka sinabi mong plunder, merong elemento yun eh. Yes po. Kailangan mong i-connect doon sa corruption. Doon sa damage sa gobyerno. Kunyari may project, may kontratang gobyerno, palagi mong kinukonect doon eh. Oho. Merong may injure na parte ng gobyerno. Oho. Meron kang sa katiwalian na yung kumita ka, Yes. nag-kickback ka, may ill-gotten ka. Pero ng gobyerno Oo. dapat eh. O kaya para naman, ganun. kahit na hindi doon sa paraan na yon, Oho. pero pinangakuan mo na ganito, hindi, kaya tatanggalin natin si ganito. Tatanggalin mo yun, walang kasalanan yun, nagseserbisyo. Oo. Ibig ko sabihin, palaging merong connection na gano'n ang gagawin mo Yun. dahil meron siyang nakikitang magagawa mo. Oho. Yun ang hindi plunder kung hindi indirect Indirect bribery. bribery po yun. Kasangkot na rin yung PD46 na sinasabi nila kasi Oho. magpinsang buo yung dalawa na yun eh. Opo. Lahat ng kukunin mo na pabor o ibinigay sa'yo, may kapalit yun. May pangako. no? Dahil sa Ganun. opisina mo. Ngayon, kailangan ipaliwanag natin, ano ba ako nung ako'y kumakandidato na senador Opo. noong 2025 national elections? Ito ako noon. Magtatapos ang aking term June 30. Opo. Last term nyo nun as congressman eh. Last Opo. term ako. Opo. Gagraduate ako. Last Matatapos termer. ako June 30, 2025. Yes po. Bago ako kumandidato, Jen, nasa 19th Congress ako, bago pumasok ang January 2025, na kung saan doon nila ako binigyan ng pantulong, Oho. panggastos ko, sino si Rodante Marcoleta? Si Rodante Marcoleta ay congressman Opo. na tinanggalan ng mga Nako. ng lahat ng mga komite, committees. Opo, commission on appointments. Halos lahat sa ng inyo. kasama ko, kinalaban na ako. Opo. Nakita mo, papasok ako sa committee, merong maninigaw sa akin, merong magtutulak sa akin, may kukunin ng hopyang kinakain ko lahat. Hindi na raw kayo kasali doon. Eh, no? Hindi na, magmo-motion lang ako. Your Honor, I'm sorry, you cannot make any motion because you are no longer a member of this committee. Yes po. Kailan po ninyo ako tinanggal? Oho. Basta po kayo natanggal na. Ganon po yung kalagayan ko. Yun ang nun. kalagayan ng panahon na yun. Pagkatapos, Opo. yung Commission on Appointments, Yan, isa tinanggal pa yan. din po ako ron. Tinanggal din po ako ron. Katapos-tapusan, pati po yung mga allowance na tinatanggap ng bawat isa sa amin, Inalis din sa inyo. entitled naman po ako dahil congressman pa po ako doon. Ang pagkakaiba lang namin, ako po'y inaway na parang hindi na po ako kasali. Yun. Ganon po ang kalagayan ni Rodante Marcoleta. Nung siya'y kakandidato ng 2025, nasa kalagayan ba ako na mag-offer ng magagawa ko sa sino mang tutulong sa akin? Inaway na nga ako. Oho. Ang kalabang ko na ay Speaker ng House of Representatives. Halos buong kongreso na kalaban ninyo. Hindi lamang yon. Ano pa ang kalagayan ni Rodante Marcoleta? Yan, oho. Tingnan mo yung survey SWS at saka Pulse Asia. Pulse Asia. Lahat na po ng survey, lahat na natin. Yan, oh. Number 32 ako. Tama po. Pagkatapos, minsan maawa sa akin yung survey, 31. Oho. Hanggang sa umabot ako sa 23, 22, pabalik-balik ako sa 22, 23. Jen, halimbawa ikaw, alam ko namang hindi ka mahilig sa karera eh. Yes po, yes po. Hindi tayo nangangarera. Oho. Dahil alam mo yung ating kalagayan. Pero sa mga nakakaintindi po ng karera, ako nakakabasa po ako, maski sa comics lang. Mahilig ako sa comics nung totoo ako'y yun. bata. Tsaka kahit sa pelikula siya, napapanood na natin. Tatayaan mo ba yung kabayo na yon? Kung kulela. Kundihado? Walang Oho. Ang ibig ko po sabihin, tataya ka lang sa isang tao, ano man ang gagawin, aktibidad, kung may maasahan ka doon. Siyempre naman po. Oho. Sino po tataya sa akin? Number 33 ako. Oho. Talaga? Sabi sa akin nga ni Mike Defensor, kaibigan ko yan eh. Isa yan sa tumulong sa akin. Oho. Kung Dante, sabi niya, ako naman gusto kitang manalo talaga, ba't naman hindi? Oo naman, kaibigan niyo yan eh. Kaya lang, alam mo naman ako, kanya, practical naman akong tao. Hindi naman kita kamo, bigla na lang kitang aapuyuhan na ganyan, i-encourage. Alam ko namang number 33 ka, pero tutulungan kita, huwag kang mag-alala. Ayun, oho. So, Kahit na siguro, di ba, Mike,
pagka ako nanalo, irerekomenda kita sa MMDA. Huwag na, alam ko na hindi ka mananalo. Ano po ang ibig ko sabihin? Si Rodante Marcoleta, nung siya'y kumakandidato, wala po siya sa kalagayan na mangako. Baka wala pong maniwala sa akin. Kaibigan na lamang po siguro, kaya nila ako tinulungan. Nung Yun mga lang panahon na, yes po. Pagkatapos may plunder ako dyan. Nililiwanag ko lang kung paano ang gagawin nila para lamang lusawin yung aming bilang para makuha nila ang mayorya. Ito yung punot dulo nito, Jen. Doon talaga uuwisin, Hindi ano? sila tumitigil araw-araw. Araw-araw, pati yung nangyari nung nakaraang huling araw, nang nag-walkout sila. Okay, so yun po ang explanation ni Senator Marcoleta, ha, na talagang ang mga senador dyan, especially the majority, ay gawa nila ng paraan na bumaliktad. Si Marcoleta, kahit anong gawin nila, hindi natatakot at handa na si Marcoleta na ipagpatuloy itong Senate investigation sa Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Okay? So yan po ang aabangan natin. Okay? Paki-like na lang, paki-share dito sa vlog natin at subscribe sa ating channel. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines.